Sa lahat ng ating mga ipinagdarasal, kahit pa raw ang mga hindi natin nasasambit, alam at napakikinggan ng langit. Mula sa kahilingan ng iba na magkaroon ng anak, pagpasa sa board exams, Mama Mary, tulungan niyo po akong makatapos ng pag-aaral. pagkakaroon ng trabaho, Panginoon, naway matanggap ako sa ina-applyan kong trabaho. ang dalangin magkaroon ng katuwang sa buhay. At kahit pa ang paggaling ng karamdamang wala na raw lunas. Ina ng laging saklolo, hipuin niyo po ang aking karamdaman. Lahat itinataas sa ina ng laging saklolo. Dito sa National Shrine of Mother of Perpetual Help sa Baclaran, kalimitan sa pamamagitan ng mga liham o sulat. Taong 1946 pa itinayo ang simbahang ito sa Baclaran. At dahil marami ang mga naging patotoo na natutupad ang mga isinusulat nilang dasal dito, ang Mother of Perpetual Help dinarayo ng mga deboto, lalo na tuwing Miyerkules. Dahil nais ng mga tao, ng mga deboto na ikwento ang buhay nila. Kaya doon sa mga sulat ay hindi karamihan ay hindi lamang naman yan, ganito ang hinihingi ko, tapos. Kundi ikukwento nila ang mga nangyayari sa kanilang buhay, ang kanilang pangarap, ang kanilang pag-asa, ang kanilang mga kabiguan din, kalungkutan, ang mga sugat na kanilang pinagdadaanan. At ito yung kanilang iniaalay sa altar ng ating mahal na ina, sa altar ng ating Panginoon. Katunayan, nung nakaraang Nobyembre, ang National Shrine nakatanggap ng mahigit 2,000 mga liham ng kahilingan at halos 500 sulat naman ng pasasalamat. Pero alam niyo ba kung ano ang nangyayari sa libo-libong mga liham na ito? Tuwing Martes, pagsapit ng 11:30 ng umaga, kinokolekta ang mga liham o sulat para basahin ng mga Redemptorist missionaries. All the blessings, 7 petitions. reconciliation, Ang bawat sulat, sinisinsin at binabasang mabuti para masama sa nararapat na kategorya. Ito po yung mga Thanksgiving, halimbawa spiritual favor, conversion, ganun. So, iba-iba po yung criteria. Matapos bilangin at makategorize ang bawat sulat, ilalagay ito sa tally sheet. Ang mga sulat naman ng pasasalamat, muling babasahin ni Sister Belia. Ako po ay dumulog sa inyo at taimtim na nagdasal. Natakot po kaming lahat sa pamilya. Akala namin ay di na namin makakapiling siya. Matapos mabasa ang lahat ng liham, ilalagay ito sa mistulang mesa. Pero isa palang malaking kahon sa likod ng altar ng simbahan. Ang mga petition letter, inirorolyo. Sa loob ng 1 taon, iniipon nila ang lahat ng mga sulat. Inilalabas lamang ito tuwing Hunyo sa kapistahan ng Our Mother of Perpetual Help, kung saan tutunawin at patutuyuin ang mga ito para gawing pataba sa mga halaman ng simbahan. Ito ay ibinababad sa tubig at kapag ito ay natutunaw na, ito ay pinapatuyo para maging pataba. Sa amin, simpleng pamamaraan yon na kumbaga yung buhay ng tao, yung buhay ng bawat isa, sana nga ay nagiging pataba sa ating lipunan, sa ating simbahan. Isa sa mga deboto ng ina ng laging saklolo, ang 58 anyos na si Edgar. Dahil sabay niyang binubuhay noon ang kanyang sariling pamilya at ang kanyang mga kamag-anak, tila kapos pa rin ang kanyang kinikita. Ngunit imbes na panghinaan ng loob, ang kanyang kinapitan, ang simbahan ng Baclaran. Para akong bata na, iyak ako nang iyak sa Baclaran. Hindi ko alam talaga ang gagawin ko. Laging may sakit yata ang mother ko noon, kaya kailangan namin ng pera. Kaya sabi ko, mahal na birin, tulungan niyo ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Matapos ang ilang taong pagnunovina, si Edgar hindi lang nakahanap ng trabaho, nakapag-abroad pa. After a few months,
Bigla na lang na mayroong advertisement sa newspaper, no? Somewhere in the South Pacific, nangangailangan sila ng mga ganitong trabaho. Tinawagan ako na kung pwede raw interview, and then everything else. Kumbaga sinasabi, history, ano? Dahil sa trabaho sa abroad, 16 years nang kapiling ni Edgar ang kanyang pamilya sa Papua New Guinea. Doon na rin nakapagtapos ng high school ang kanyang 2 anak. Mula noon hanggang sa malakas ako, hanggang sa makakapunta pa ako doon, hanggang sa may isip pa ako, gagawin ko yun. Yun ang naman ang pangako ko sa kanya. Bukod sa simbahan ng Baclaran, may isa pang simbahan na dinarayo ng milyon-milyong mga deboto, ang Minor Basilica of St. John the Baptist o mas kilala bilang Quiapo Church, kung saan matatagpuan ang imahe ng itim na Nazareno. Tuwing sasapit ang 9 ng Enero, masasaksihan ang matinding pananampalataya ng mga deboto sa itim na Nazareno. At pagsapit ng traslasyon o ang pagpuprosisyon ng puon, walang mayaman, walang mahirap, lahat pantay-pantay, nakapaa, nakikipagsiksikan, makahawak lang sa lubid o sa puon mismo. Ang traslasyon tumagal sa taong ito ng 19 na oras. Pagdating ng puon sa Plaza Miranda, mas matindi pa ang siksikan. Lahat isinisigaw ang kanilang pananampalataya sa puong Nazareno. Si Esther, hindi na kailangan makipagsiksikan. Araw-araw daw niya kasing nakakasama ang itim na Nazareno. Siya kasi ang namamahala sa pagbihis sa puon. Dahil ganun na lang siya kalapit sa Nazareno, pakiramdam ni Esther na ibubulong na niya agad sa langit ang lahat ng nilalaman ng kanyang puso. Ang sarap ng feeling. Nandoon ka sa kanya. Nasasabi mo lahat. So ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang pamamaraan kung paano ipinakikita at isinabubuhay ang pananampalataya. Pero meron ding mga pagkakataon na sabay-sabay natin itong ipinadarama bilang isang lahi, bilang isang bansa.